Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Ame from Japan, kabayan. Taurus, this reading is for you. Tingnan natin yung January 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaaring ito is a vice versa, energy mo, energy ng person mo o energy ng lapis sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito magre-resonate agad-agad sa inyo. Pag hindi nag-resonate at hindi nangyari sa inyo, ibig sabihin, hindi yung energy ang nakukuha natin. Okay? Pag hindi nyo alam ang general reading at ang vice versa meaning, paki-google na lang din para hindi kayo maligaw sa ating reading. Taurus. Okay, Taurus, sa nakita ko dito, handito iyong pagbabalik na iyong confidence or nandito na rin yung makikita mo na siguro yung iyong main concern this January 2025. Babalik na yung iyong ego o yung iyong self-vitality this time. Nandito na rin yung you will know your purpose this time, no? Mga tatahakin mo sigurong landas. And syempre, nagkakaroon pa rin ng mga emotions, no? Andito rin yung pagkakaroon ng reflection from the past, no? Yung mga nangyari, yan maaari mga January 2024, mare-reflect mo. May mga reflection from the past or emotions, no? Magkakaroon ng your feeling emotions, pag-iisip every night. Hindi ko alam kung you are night shift or handun pa rin yung emotions mo with something, no? And then, minsan magkakaroon ka ng mga moody type or there's a person here na magiging moody. Ang nakita ko na may mga habit ka na gagawin. No? Mga habit mo siguro patuloy-tuloy pa rin yun. So nakita ko dito. Andito rin na you need to trust more your intuition. Maaring mas more kang intuitive this time or magkakaroon ng enlightenment to your intuition. No? Ganun pa rin ang nakikita ko sa'yo. Okay, we have the wheel. No? May mga sitwasyon na hindi tumatakbo ng maganda ang iyong wheel of fortune. Ibig sabihin, may mga indecisiveness ka this time, no? Na parang nawawalan ka ng direction this time, no? Maaari may mga gusto kang i-let go or i-withdraw or you want to escape sa isang situation pero hindi mo kaya, no? Kaya nahandun ka or maaari nadi-disappoint ka sa mga ibang bagay sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. We have that table. Okay, handun yung unique to give an effort or hard work sa mga gusto mong gawin this time, no? Kung gusto mo talaga ng happiness at maging masaya at makita mo, basta know your purpose, no? Sa nakita ko to, mas pahalagahan mo ngayon yung sarili mo. Also, iba sa inyo siguro, we have the hard work ahead. Then, siguro may mga parating na isang sitwasyon na focusan mo this time. Ganyan, ang nakikita ko dito. O kaya, you're in a vacation. Kasi, siyempre, ano ngayon, Happy New Year pala, Taurus, ano? Kasi, one ngayon, maaring you're in a vacation, ganyan. Baka walang trabaho, kasi, titignan mo, empty kasi si table. Dito, no? Or may mga situation na kailangan mong bigyan ng effort and hard work, ano? And you have the mountain. You are on the road to success. Ibig sabihin is, you will be in a success. Kumbaga, tama yung path mo this time, ano? Or you need, no? Kasi nakiging zigzag siya. Ibig sabihin, nasa rock, kailangan mong tumayo o pumunta dito sa taas na yan ng iyong mountain, no? Ganyan. Sa nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng mga decision making, ano? Sa nakikita ko na bibigyan mo ng effort and hard work this time. O yung mga gagawin kang isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mo magkaroon ng achievement or success in your life. We have the peacock. Yan, beware of a great pride. Ayan, natitignan mo siya, di ba? Ingat ka lang din, no? Ingat-ingat. Okay. May tao dito na parang they feel foggy, beautiful, ganyan. Mataas ang pride or you, no? Maaring ikaw, wag mong ibaba yung sarili mo. Kumbaga, pride na lang ang natitira sa'yo, maaring pride na lang natitira mo, itatapon mo pa, no? Okay, so nakita ko dito. And we have, maybe you are dealing to this woman, maaring ikaw ito, or ate mo, karelasyon mo, wife mo, ganyan, or magulang mo, ganyan. With this woman, itong woman na ito, so nakita ko, feminine naman siya. This person is, always
always beautiful, feeling, feminine type, feminine energy na nakikita ko sa kanya. Andito yung situation na very confident, actually, confident and very attractive person itong tao na to. So, nakita ko dito. Oh, very elegant person. Parang hindi siya sa pagiging focusing sa kanyang sarili, no? Sa nakita ko dito. Parang napaka super love niya yung sarili niya dito sa nakita ko. Kung sino man siya. And we have the force working against you. Yan, no? May forces against working. Ingat ka lang din, no? Ingat ka. Kung sino man itong mga to. No? Siguro may tao na hindi nagiging good sa'yo or someone's backstabbing, ganyan. May mga sitwasyon na may mga gumagawa na hindi maganda sa'yo para hindi ka mag-success sa buhay mo. No? Ako nakikita. Andito kasi tamo, we have the frying pan. Ibig sabihin, may isang sitwasyon na niluluto, no, na maaring ikasama mo this January 2025, no? Ingat ka lang din kung ano man to kasi there's a trouble and accusation, maaring akasuhan, accusations ka sa hindi mo naman ginawa. No, halimbawa, sa trabaho mo, ganyan. O halimbawa, sa karelasyon mo. Kasi ikaw ganito, kasi ikaw ganyan, ganyan. Kaya we're break. Ganyan, di ba? Halimbawa lang naman. Halimbawa, kapatid mo, kasi ikaw ganyan, 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 ganyan. Di ba? Hindi mga ayaw magpatalo, no? Sa nakita ko dito. Ingat lang din, no? Kung ano man ito, no? Kasi, maaring may tao na babalik ta rin ka. Ingat lang. Tingnan natin, Taurus. January 2025 question. Anak, parang oh my God, there's a heartbroken. Maaring iba sa inyo, no? Anak, masunog ka dyan, anak. Anak ko, baka masunog. Pag ikaw nasunog dyan, naku po, hindi kita mahabol. Maaring merong makikipag-usap sa'yo na maaring masaktan ka. Or maaring there's a mother figure here na medyo in a pain situation, So, nakita ko dito. Maari rin makareceive ka ng isang information or a message or pag-uusap sa isang tao na maaring makasakit o masaktan ka dito sa tao na to. And so, nakikita ko dito is, yes, nandito yung maaaring nagkaroon ng separation or magkakaroon ng separation or so iba naman dito is a disappointment, no? So, nakita ko dito. Maaring to your family, maaring kapatid mo, or mga kasama mo sa trabaho or karelasyon mo. So, nakita ko. Within a 3 days or a 3 weeks or a 3 months, no, in a past or mangyayari pa lang sa iba sa inyo, maaring magkakaroon ng mga unexpected blow of emotions. So, nakikita ko dito, mga disappointment, mga intense, deep hurt, ganyan. Mga kakaroon ng mga sadness or maaring, sabi ko nga sa'yo kanina, is siguro may mga reflection from the past ako na nakikita sa'yo or handa talaga maaring magkaroon ka ng conflict, no, with come to yourself or sa ibang tao sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga trauma or mga sadness, may mga pagkalito sa iba sa inyo or magkakaroon ng mga unhappiness na or depression, no. So, I hope is hindi naman ganun kalaki, no, sa nakita ko. And kailangan dito is you need to control or you need to focus and be patient lang din sa mga mangyayari sa buhay mo by this January 2025. So, nakita ko dito. Nakikita ko naman dito kung nagkaroon man mga separation, no, andito ka sa sitwasyon mo na maaring magpo-focus ka na sa iyong mga situation, no? Kasi you want to be happy sa nakita ko dito. Maaring may mga nagkaroon din dito na maaring mga broken family, no? Sa nakikita ko dito. Maaring nagkaroon ng broken family, broken relationship, sa nakita ko dito. May taong napagod at umalis, no? Makakaramdam ka ng pagod this January 2025. Maaring may mga sitwasyon or there's a family member ako na nakikita na maaring ikaw or a family member na maaring there's a trouble ako na nakikita sa iyo, no? May mga travel or may coming home ako na nakikita. Magkakaroon ng mga celebration, happiness, fun, joy, no? Na isang tao maaring nakaraan na or mangyayari pa lang in a 4 days, 4 weeks, 4 months, ganyan.
nangyari na, or 4 hours man yan, nangyari na or mangyayari pa lang sa nakita ko dito, no? Magkakaroon ng getting together, come to family unity, reunion, ganyan, friends, close relationship, may mga surprise parties event, kasi nga Happy New Year nga naman, oo, tama nga naman, no? Maaring nahandoon na, maaring may mga pupuntahan din kayo na wedding, no? Or handun yung pag-aasam sa isang relationship na you want ng wedding, ganyan. May mga pupuntahan kayong wedding, maari. May coming home, ano, maari ikaw ang pupunta or may darating na galing probinsya or galing ibang bansa. Sa nakakita ko dito. And also, nandito yung situation mo na nahandoon yung iyong patient when it comes sa iyong mga kahilingan. This time, ano, sa nakita ko naman dito, iba dito talaga is maaring someone kasi ano, parang napaka-independent person, no? Sa nakita, parang hindi siya sa sitwasyon niya na wag mo siyang pakailaman. I do my best. Gagawin ko yung gusto kong gawin. Dito sa nakita ko. May tao ako nakikitang ganun. No, maaring karelasyon mo or a part of the family. Ako nakikita. Maaring ikaw rin, no? Sa nakita ko dito. And then also, sa nakikita ko dito is sabihin ko yung ano, we have the air in Libra. We have the fire in Leo. We have the fire in Aries. We have the water in Pisces. The earth in Virgo, and we have the air in Aquarius. Maaring connected ka sa mga tao na to, no? And dito rin yung situation na by this January 2025, pero titingnan ko pa rin, no? Maaring may mga wish come true ako na nakikita na makamtan mo this time, no? Kumbaga within the 9 days, within the 9 months, yan, or 9 hours, nangyari na or mangyayari pala, maaring may mga hinihiling ka na maaring makamtan mo this time, ano, sa nakikita ko dito. May mga ganon. Yung may nakita kong departure, hindi ko alam kung mayroon kang travel or may mga lakad ka na gagawin with, no, dito within a days, 6 weeks, 6 hours, 6 months, ako nakikita. Anak, baba. Baba, dami. Nako. Nagkukuha na naman siya ng ano niya, kumukuha na naman ng card. Okay, yung iba sa inyo is, ang nakikita ko dito, mag-ingat kayo when it comes to your money this January 2025. Sa nakita ko dito is, maaring may mga kabiguan or maaring kayo is ma-short kayo sa money, no? Maaring ang money nyo is hindi maging maganda yung takbo, no? Wag sana, ako nakikita. Pero yung iba sa inyo kasi is maaring ganun. Mag-ingatan nyo lang yung money nyo. Pero nakikita ko na, we have the sun kasi rin. Sa nakita ko, magkakaroon siguro sa iyo ng enlightenment. Sa nakita ko dito. No? Or handin yung sitwasyon na, maaring kasi yung pera nyo is palabas-labas. Siguro may mga lakad-lakad kayo, ganyan. Mga gastos-gastos, no? For your happiness, for ano. Pero ingatan nyo lang din, no? Para magkaroon siya ng recovery at hindi siya matapon this time. Sa nakikita ko dito. Siyempre, sinasabi dito na may mga mischances ako na nakikita sa'yo. Maring may tao dito na hindi ka talaga niya pinahalagahan, no? Sa nakikita ko dito. Meron sadness kasi ako nakita. May taong sarili niya lang inisip niya or pagiging sakit. Hindi ko lang maintindihan kung may tao na walang trabaho or walang ipon na pera. Yun, ang nakikita ko. Mag-ingay sa pera niyo, ha? May tao dito na nai-insecure. Hindi stable yung money ng iba, ha? Ano po to?
Okay. Yung iba sa inyo, nandito kayo sa situation nyo na nagiging patient kayo, no? And you give in ang hard work and effort sa isang sitwasyon, pero nakikita ko sa inyo is hindi kayo masaya. No, sa nakikita ko dito. Parang hindi ka happy, parang you feel incomplete or hindi yung parang may hinahanap ka na isang sitwasyon sa buhay mo, no? Maaring sa trabaho mo, maaring sa karelasyon mo, or maaring to your family, no? Ang nakita ko to. Maaring when it comes to a family din, may tao dito na maaring umalis o lumayo or hindi yung paglayo, no? Ang nakikita ko dito, no? Parang nandun siya sa situation na maaring itong tao na to is nagkaroon na siya ng pinupukusan na isang tao o isang sitwasyon sa buhay niya. Kaya siya lumayo sa nakikita ko dito. And also, sa nakita ko dito is magkakaroon ng isang disappointment or handoon yung pag-alis ng isang tao sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, no, maaring ito is a mother figure or maaring ito is karelasyon mo. Sa nakikita ko dito. Maaring, ganun nga ang nakita ko. Maaring ikaw, no? May tao dito na hindi masaya sa ginagawa niya. Hindi ko alam why. Pero hindi siya masaya sa ginagawa niya. Kasi parang may kulang, may kakulangan. Hindi siya nakakaramdam ng saya. Dito. Tanong ko nga to. Okay. May tao dito na very care sa'yo, na binibigay niya yung, o ikaw to ha, na binibigay niya yung hard work and effort niya. Masyado siyang patient, ano, sa nakita ko. Mahalaga ka sa kanya, actually, itong taon na. Pero hindi ko lang maintindihan, bakit may lungkot ako nakikita sa kanya? Nalulungkot siya, or ikaw ito, or vice versa. Nalulungkot siya dito. Andun yung sitwasyon na maaari. Itong taon na to, ano to eh. Andun yung magaling siya makisama, maunawain, ganyan. They care also, no? They care, maaaring nagbibigay din siya ng advice sa'yo, ganyan. Pero ang nakikita ko sa kanya, malungkot siya. May tao ko nakikita malungkot. Ay, ano ba to? Okay. After po nito, tingnan natin. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, maybe there's a part of the family, ano, ikaw or kasama sa trabaho o karelasyon mo, ito sa nakita ko na may nagkaroon or magkakaroon na pagsisinungaling. There's a liar, dishonest, babaero, lalakero. There's a betrayal, ako na nakikita dito, no, na maaring ito is nagtapos na sa iba, no. Nagkaroon din sa iba sa inyo ng mga pagnanakaw, hindi ko alam in what way, maaring karelasyon or pera, ako nakikita ito. Nagkaroon ng mga bagong direction o nagkaroon ng mga kanya-kanyang path, no? Maaring kayo mga pamilya, karelasyon, mga kapatid, ayan. Nagsari-sarili ng kanilang mga path sa buhay, no? Sa nakikita ko dito. Parang nahandito yung sitwasyon na nagkaroon kayo ng pag-uumpisang muli, no? Sa nakikita ko dito. And then, magkakaroon ka daw by this January 2025, magkakaroon ka ng isang desisyon to make a new beginning sa buhay mo na maaring magkakaroon ng end of cycle, may i-end ka ata na isang cycle sa buhay mo this time. Parang nandun ka sa panimula, magkakaroon ka ng panimulang muli, no? Maaring ikaw, isaalis ka sa isang sitwasyon, maglilipat ka ng bahay, maglilipat ka ng direction mo, maglilipat ka ng isang trabaho, or maglilipat ka, o hindi yung maaring you will escape, or sa iba sa iyo is maybe you will escape sa isang situation na hindi mag-work sa'yo anymore, ganyan. You will getting away with something ang nakikita ko sa'yo dito. Parang aalis ka doon. Kasi alam mo na hindi mag-work. Parang magdidesisyon ka na, okay, this is my destination. Dito ako. Ganyan. Parang may didesisyonan ka this January
2025. So, nakita ko dito. Kasi magkakaroon ka daw ng resetting dito. Uy, pwede explain nyo sa akin. Okay, fine. Thank you. Fine, thank you. Okay, so nakikita ko sa'yo dito is may tutulungan ka ata, no? Parang tutulungan mo or tutulungan ka niya. Vice versa tayo ha, oo. May tao dito na may tao na maaring tutulong sa'yo or tutulungan ka or iintindihin ka sa sitwasyon mo na meron ka sa ngayon. Sa nakikita ko kasi dito, merong isang bagay sa'yo na mailelet ko ka raw. Parang may isang bagay na ilelet ko ka. Pero ang nakikita ko dito, may gusto kang i-let go. Kumbaga, kaso, ang nakikita ko sa'yo dito, parang, I don't know why, pero parang nahihirapan kang i-let go. Ganyan, sa nakikita ko dito. Andun kasi yung sitwasyon na parang, masyado kang nabibigatan sa responsibilidad na meron ka sa kanya. Kasi hindi ko nakikita yung happiness, no? Doon sa sitwasyon na yun. Yung parang you want to be independent. Parang you want, or vice versa, maaaring itong tao to, gusto niya ng independent. Yan. Kumbaga, itong tao na to, ayaw niya ng responsibilidad, ayaw niya ng problema, ayaw ng struggle, ayaw niya ng may mabigat na responsibilidad sa buhay. Maaaring may taong gano'n, no? Kasi nakita ko dito gano'n. Kasi may tao na very independent. Parang nahandle lang siya sa, maaaring itong tao is sahod lang ng sahod, ganyan. Diba? Kumbaga, hindi man siya nasahod ng sahod, maaaring handito yung tao na to na gusto niya lang na intindihin mo siya sa kung ano siya. Kumbaga, tanggapin mo siya kung ano siya sa nakita ko dito. And then, iba dito, maaaring tutulungan nyo. Maaaring kayo is may tutulungan kayong isang tao, no? Na itong tao na to is nando siya sa napufrustrate siya sa buhay niya or nagkakaroon siya ng isang negative thought or nagkakaroon siya ng self-imprisonment. Ang nakikita ko rin sa iba dito is may tao dito na natatrap or nai-stuck, no? Or mai-stuck. Ako nakikita dito. Or nagkakaroon ng restricted. Maaring yun is tulungan mo sa nakikita ko dito. Hindi ko lang alam kung may tao na magpapadoktor or meron ako nakikita na ano tawag dito? Confined or paralyzed to sa nakita ko. Maaring tapos na yun or hindi pa tingnan ko. Pero may tutulungan ka raw eh. Tao na in a frustration. Ako nakikita. Yung iba naman sa inyo is you want to let go something because gusto mo na ng independent or vice, sabi ko na rin pala yun, no? Pero nahihirapan ka. May tao dito na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May tao dito na hindi pwede siyang asahan. Ingat lang din, no? Sa nakita ko dito. May tao dito na maaring tinutulungan mo o iniintindi mo or vice versa pero kasi wala siyang may taong tutulungan ko. Parang handin yung tao na to is parang wala siyang ano ba to? Wala siyang mapupuntahan, ganun. May tao ako nakikitang ganun. Kundi tulungan, wala siyang kayang puntahan o wala siyang mapuntahan kaya kailangan mo siyang tulungan. Parang ganun. Or vice versa. May tao dito na ano, no? Sana wala. Sana pass na yun nakita ko ha. Sana pass. Parang may tao na magbe-breakdown. Yun na nakita ko.
Of the devil, oh. Okay. Sa iba sa inyo, maybe you will receive some advice. Ako nakita sa isang tao na malapit sa puso mo. Maaring may bigyan ka ng advice, pero you have a boundaries, ano. Andito yung they give you an advice kasi um, maaring, maaring itong sitwasyon na to, kaya kanya bibigyan ng advice is ikakawasak mo or downfall mo, no, sa nakikita ko dito. Maaring you are in a trap in a situation na hindi naman nagiging good, na maaring bibigyan kaya ng advice na you need to abandon that situation, no, sa nakita ko. Kasi maaring isa yon sa, halimbawa, relationship, toxic na yung relationship mo. Pero nakikita ko, you have a boundaries. Parang nakikita mo, parang hindi ka makikinig ata sa kanya. No, ang nakikita ko, or vice versa. And then, um, ang nakikita ko rin dito is parang mayroong isa kang sitwasyon na gusto mong panindigan sa nakikita ko dito. Kahit na alam mo na iyong sitwasyon na yon is hindi in a good situation. Maaaring yung sitwasyon na is may lamat na, relationship man yan, o trabaho man yan, kaibigan man yan, or family man yan. Pero may lamat na kasi yun eh. No, pero handun pa rin yung situation na yun na maaring hinihiling mo or hinihiling niya dito, no? May tao dito na very defensive. May tao dito na pinaninindigan niya yung isang situation sa buhay niya. Kahit na alam niya na hindi iyon mag-work, no? Sa nakikita ko dito. Don't be trapped. Huwag ka magpa-trap sa isang sitwasyon. You need to abandon something. Kailangan sa'yo strong will. Kailangan mo i-value yung sarili mo. Kailangan mo na ngayon na mag-focus to your wish come true sa nakikita ko dito. Enter to a new world. Kailangan mo ngayon is panindigan sa buhay mo na i-let go mo yung isang bagay sa buhay mo. Kung ano man yan. Halimbawa, yung pagiging magastos mo, o kaya relationship, o kaya yung pagiging trap mo sa isang sitwasyon, o kaya you have an addiction, ganyan. O ikaw is magastos, ganyan. Kung may have an addiction sa buhay, kung ano mang addiction yan, di ba? Yung mga palagasos, palasugal, temptation, in a toxic place, ganyan, toxic situation, ganyan. Kung ano man yan, no? Kumbaga, ito kasi makapagpapa-hold back to you to change to your best version. Kaya ang kinakailangan sa'yo, don't be trapped sa sitwasyon na hindi ka mag-work, o hindi is pa-down ka, no, sa nakikita ko dito. I-let go mo yung mga dapat i-let go, abandonahan mo yung mga dapat abandonahan sa nakikita ko. But this January 2025, sa nakikita ko, maaring there's an unexpected, na may mga magaganap or mangyayari sa buhay mo, no, sa nakita ko dito. Ay, ano ba yun? Okay. Ano ko nga kung tapos na to? Tapos na to? Okay, thank you. Okay, sinasabi dito, by January 2025, maaring makakaramdam ka ng pagod, no? Sa nakikita ko dito. Maaring may mga sitwasyon ako na nakikita na gusto mong magkaroon ng magandang resulta o i-end, ganyan, or kailangan ng transformation or pagbabago sa nakita ko to, pero you will fail daw sa nakita ko dito. Maaaring makakaramdam din sa iba sa inyo na mag-burnout kayo, magkakaroon ng hindi kayo mapapakali or may stagnant kayo or magkakasakit. May taong magkakasakit ako nakikita sa inyo dito, no? May tao na maaring manglinlang o linlangin ka. Mag-ingat kayo, no? May tao na disloyalty sa nakikita ko sa iyo dito. Mag-ingat ka lang din, no? And then nakikita ko dito is maaring iba sa inyo or there's a person na malapit sa puso mo na magkaroon ng chronic stress sa nakikita ko dito. May tao dito na kailangan ng counseling or support sa nakikita ko dito. May mga tao rin ako nakikita dito na mayroon silang isang sitwasyon sa buhay nila
na hindi nila accept, no? Sa nakikita ko din. Nagkakaroon sa iba din ng exhaustion, no? Maaring magkakaroon ng anxiety, no? Ingat-ingat lang din, no? Kasi may mga gusto kayong ma-achieve na maaring hindi nyo ma-achieve this time. No? Magkakaroon ng mga failure situation, ganyan. Mga lack of support sa isang tao, sa isang ikaw, or ayaw mong suportahan, or siya ayaw kanya suportahan, ganyan. No? Magkakaroon ng yung mga ginagawa mo sa kanya is hindi niya yun mare-recognize, ganyan. Or vice versa, ganyan. Hindi niya makikita yung ginagawa mo pagsuporta or pagpapahalaga sa kanya, mga ganun. There's a lack of confidence, masyadong weak yung energy na nakukuha ko dito, no? Ingat kayo when it comes to your health sa nakikita ko dito, no? Arigatou namaste, God bless.